Papakasal? Doon po sa bandang iyon. Bilis, puntahan nyo na. Kuya Beye. Jiangning, matagal na kitang gustong makuha. Tara, subukan natin. Hijawei. Bitawan mo ako. Sinasabihan kita, paparating na rito si Kuya Beye. Zhan Beye? Zhan Beye? Siya lang ba talaga ang nakikita mo? Kuya Beye. Kuya Beye. Tulungan mo ako. Kuya Beye. Nakita mo ba? Wala talaga siyang pakialam sa iyo. Sumama ka na lang sa akin, ha? Sino ka ba sa tingin mo para pantayan ako? Ang una ko ay para lang kay Kuya Beye. Talaga? Unang beses mo? E di mas maganda. Kuya Beye, may natapos ako. May natapos ako. Kuya Beye, hindi ko sinasadya. Kailangan mong tumestigo para sa akin. Kuya Beye. Kuya Beye. Tumayo ang lahat. Sa taon na nag-20 ako, nasangkot ako sa isang aksidente kung saan may nawala, kaya hinatulan ako ng pagkakulong ng 3 taon at 6 na buwan. Noong araw ng hatol, si Zhan Beye na minahal ko bata pa lang ako, na siya ring tanging testigo sa nangyari, ay nag-iwan lang ng isang papel na salaysay at hindi sumipot sa korte para sa akin. Tapos na ang pagdinig. Anak ko, ang anak ko. Dahil sa babaeng walang hiyang ito, ay nawala ang buhay niya. Balita ko ay, anak ka ng pinakamayamang tao? Nakakainis, galit na galit ako sa mga mayayaman. Apat walo pito, 2-8. Sa oras na lumabas ka sa pintong ito, hindi maiiwasang makatanggap ka ng mapanghusgang tingin mula sa iba. Mamuhay ka ng maayos simula ngayon, at kung sakaling makasalubong mo ang pamilya ng biktima, maging mahinahon ka lang, huwag ka nang makikipag-away muli. Naintindihan ko po, Warden. Hindi na tayo kailangang magpaalam pa sa ganitong lugar. Sige na, lumakad ka na. President Zhan. Ano ang itinawag mo sa akin? Alam ni Lola na ngayon ang laya mo. Kaya pinapunta niya ako para sunduin ka. Sakay na. Anong hinihintay mo? Kailangan pa ba kitang yayain na sumakay ng sasakyan? Sabi ni Lola, ang mga babaeng katulad namin na galing sa marangyang pamilya ay hindi gumagamit ng kamay kapag lumalabas. Ikaw, buksan mo ang pinto. Sa susunod dapat sabihin mo, mahal na prinsesa, pakiusap, sumakay na po kayo. Hehe. Lola! Apo ko! Apo, matagal na kitang gustong makita. Sa wakas ay nagbalik ka na rin. Lola Song. Dati naman, sa harap man o likod ng maraming tao. Diretso ang tawag mo sa akin na Lola. Bakit nag-iba na ngayon?
Alam mo naman na may nangyari sa pamilya, di ba? Hindi nagtagal matapos ang nangyari sa iyo. Ang lolo mo ay wala na. Maagang nawala ang mga magulang mo. Ipinagkatiwala ka sa akin ni Matandang Jiang. Nitong mga nakaraang taon, laging walang nakatira sa bahay ni Pamilya Jiang dahil maaga kang bumalik at hindi pa ito nalilinisan. Dito ka na muna tumuloy. Salamat po, Yaya Chen. Miss Jiang, masyado po kayong magalang. Bakit ang payat mo? Kumain ka ng madami. Anong ginagawa mo? Hindi ka ba nakakakain ng maayos sa kulungan? Kailangan mo pang mamulot ng pagkain sa lamesa? Ano naman kung anak siya ng mayaman? Kapag nandito ka na sa ganitong lugar, hindi ka talaga makakakain ng sapat. Pasensya na po. Babaguhin ko na po ang ugali ko. Apo, anong nangyari sa kamay mo? Bakit namumula at namamaga ito? Sumakay na kayo sa sasakyan. Sabihin mo kay Lola, may nanakit ba sa iyo sa loob? Wala po. Mabait naman po ang bantay at ang mga kasama ko doon. Naging pabaya lang po ako. Lola Song, tapos na po akong kumain. Babalik na muna ako sa kwarto. Sige, pumunta ka na muna doon. Bakit parang hindi ka tumitigil sa pagsasalita habang kumakain? Humingi ka ng tawad kay Ningning. Masakit pa ba? Hindi masakit. Basta't hindi nasasagi ay hindi masakit. Naipit ang kamay mo. Bakit hindi ka nagsalita habang nasa sasakyan? Sinasadya mong ipakita kay Lola para kaawaan ka niya? Ah, Lola, tingnan niyo po. Sinama ako ni Kuya Beye para magtennis, kaya namaga ang kamay ko. Anong nangyari sa iyo? Napakaamo ng balat ni Ningning. Paano mo siya nadala sa ganoong kapeligrosong gawain? Lola, hindi ko naman po siya isinama. Sige na po, Lola. Huwag niyo na siyang sisihin. Ako naman po ang nagpumilit na sumama. Ikaw talaga, pinagtatanggol mo pa siya. Mahal ko po kasi siya. Naku, ikaw talaga. Pasensya na po, hindi na mauulit. Itigil mo na ang pagpapanggap na iyan. Mapagmahal si Lola at hindi niya kayang makita ang ganyan. Pero hindi ako naniniwala sa iyo. Alam ko, Maghanda ka na. Bibisita tayo sa libingan ng lolo mo. Lolo, madalas na po kitang dadalawin simula ngayon. President Jan, salamat sa pagsama sa akin dito. Sa susunod, alam ko na ang daan. Jiangning, nandyan ka pala. Nakahimlay sa loob ang anak ko, habang ikaw ay nakatayo rito nang walang malay. Halika rito. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa anak ko. Tigil! Jean Beye, iniisip mo ba dahil ikaw na ang pinakamayamang tao sa Nanzhao, ay pwede mo na siyang kampihan? Mula noon hanggang ngayon, walang kahit sinong nagkasala ang may karapatang tumayo sa harap ng nawala na. Dapat mo ring tignan kung ano ang ginawa ng inyong anak. Anong ginawa ng anak ko? Anong ginawa ng anak ko? Naakit lang siya ng masamang babaeng iyan. Alam ng buong Nanzhao na itong si Jiangning ay lumaking spoiled. Sa murang edad pa lang, ay nakikipagtalik na siya sa iyo nang walang kahihiyan. Isang hamak na babae, bakit kailangang ang anak ko pa ang kailangang mawala? Kung makakausap mo ang pamilya ng kabilang panig, maging mahinahon ka po at huwag nang makipag-away. Naintindihan ko po, Warden. Sa ganitong lugar, hindi na kailangang magpaalam. Sige na,
President Zan, respeto na lang sa nawala. Kung ang paggawa nito ay magpapagaan sa loob ni na uncle at auntie, ay ayos lang sa akin. Gagawin ko po. Jiangning, Anak ko. Iisa lang ang anak ko. Sobrang kalupitan na ito. Dapat lang naparusahan ng isang kriminal. Inaapi lang ng pamilyang He ang pamilya ni Pamilya Jiang dahil ba walang magtatanggol kay Ningning? Tawagin niyo si Ningning dito. Lola Song, Madam Shen. President Zhan po. President San, hindi naman ganito ang tawag niya dati kay Beye. Bakit parang naging malamig siya? Gaya ng dati, tawagin mo na lang akong auntie. Auntie, gaya ng inaasahan, nagpapanggap lang siya. Lola, may trabaho pa po ako sa opisina. Mauna na po akong umuwi. Sige na, asikasuhin mo yan. Ningning, bukas ay may gaganaping charity dinner. Ang mga prominenteng pamilya sa Nanzhou ay darating doon. Samahan mo si Lola. Lola Song, ako. Anak, tapos na ang lahat ng iyon? Kailangan mo nang magpatuloy sa buhay mo. Kahit na sa pamilya Jiang ay wala na ni isa mang natira, nandito pa kaming dalawa ng matandang ito. Song Lijun nasasama sa iyo. Naiintindihan ko po. Lola Song, Eksakto, darating din bukas ang anak na dalaga ng pamilyang Zhou. Si siya ay nag-aral sa ibang bansa mula bata. Noong mangyari ang aksidente sa iyo, hindi pa siya nakakabalik noon. Ang kasunduan sa kasal ni Beye at sa kanya ay malapit nang mapagtibay. Magiging pamilya na tayo sa hinaharap. Gamitin niyo na itong pagkakataon upang makapag-usap kayo. Zhou siya. Ningning, wala na iyon. Bumalik ka na muna sa silid mo at magpahinga. Opo. Bakit mo ba kailangang sabihin sa kanya agad ang lahat ng iyon? Ang tingin niya kay Beye, sa huli, ay may kakaiba talaga. Nakatira man sila sa ilalim ng iisang bubong. Mas mabuti nang malaman niya ng maaga para sumuko na siya, nang hindi na siya masaktan pa. Sabihin na natin galing siya sa kulungan, hayaan na natin na hindi siya gusto ni Beye. At kahit na magustuhan man niya ito, hindi siya pwedeng magpakasal sa isang babaeng kriminal. President Zan, Talaga bang ganyan ang isusuot mo? Para pumunta sa salusalo? may problema ba doon? May problema ba? Mukhang cheap. Palitan mo yan. Dahil baka isipin ng iba na sa pag-aalaga ko sa pamilya Jiang, na negosyo ng pamilya Jiang, ay pati simpleng maayos na damit ay hindi man lang kita mabilhan. Batang amo, pinapatawag po ni na Madam at nangginang si Miss Jiang sa baba. Bakit ba nagmamadali? Hindi naman magkakasya sa isang sasakyan ang napakaraming tao. Paunahin niyo na sila. Opo, Kuya Beye. Kuya Beye. Bagay ba sa akin ang Cheongsam na ito? Pwede na. Ito ang unang beses na sinabihan niya akong maganda. Bibili ako ng marami, marami pang mga Cheongsam. Jiangning, tapos ka na ba? President Zhan, masyadong malaki ang Cheongsam. Pwede bang hindi ko na lang isuot ito? Bahala ka. Bakit tumabas si Jiangning? Ang ganda pa rin niya. Balita ko ay nakatira na siya sa pamilya Jian.
mapanganib siya at nakapanakit na noon. Ang hindi ko lang maintindihan, tuwing magkasama si Zanbeye at siya sa iisang kama, hindi ba natatakot ang lalaki? Anong malay mo? Ang isang dilag na may nakatagong panganib ay mas nakakaakit. Ningning, kung napapagod ka na, magpahinga ka muna. Huwag mo nang intindihin ang sinasabi nila. Alam ng lola na. Mabuti kang tao. At mabuti rin si Beye. Lola, uupo muna po ako doon. Sige na. Kaya pala pamilyar ang mukha mo? Hindi ba't ikaw ang tanyag na kriminal ng ating Nanzhou, na si Jiang Ning? Ang isang tulad mo, pumunta pa talaga dito sa ating charity gala? Para ba maging isa sa aming mga masasamang halimbawa? Miss Chen, Miss Gao, magandang gabi po sa inyo. Jiang Ning, huwag ka nang magpanggap. Noong panahong ipinagmamalaki mo pang pinakamayaman sa Nanzhou ang lolo mo, hindi ba't napakayabang mo? Magsalita ka. Dahil ba sa ilang taon mong pagkakakulong, naging pipi ka na? Anong ginagawa niyo rito? Miss Jiang? Kailangan mo ba ng tulong? Wala ito. Kaya ko namang tumayo mag-isa. Ibigay mo ang iyong kamay. Gusto mo bang ako ang gumawa? Wala akong kontrol kung sakaling lumaban ako. Diyos ko! Ito ay... Kuya Yanchi, ate siya. Hindi kami. Siya ang sadyang tumumba para lang madiin ako. Pinsan, kung anong klase ang Jiang Ning na iyan, hindi ba alam mo naman? Madalas na niyang ginagawa ang mga ganoong bagay noon. Inagaw mo ang mamahaling Cheongsam ko. Mapupunta iyon sa kung sino ang may pinakamataas na tawad. May problema ba roon? Sige na, subukan mong manakit. Binabalaan kita. Isang sampal mo lang. Siguradong mawawala ang isang taon mong panggastos. Ay. Auntie, Kuya Beye. Hindi alam ni Ningning kung anong nagawang mali at muli na namang nagalit sa kanya si Miss Chen. Jiang Ning, Dahil alam mo na kung anong klaseng tao siya. Lumayo ka sa kaniya. Bakit nakatayo ka pa rin dyan? Pumunta ka sa klinik at humanap ng doktor. Mukhang hindi mo alam kung nasaan ang klinik, hindi ba? Sasamahan na kita. Salamat po. siya si Jiang Ning. Kuya Yanchi. Darating na siguro ang doktor sa sandaling ito. Maupo ka muna at magpahinga. Wala namang tao sa kwartong ito. Bakit naka-on ang aircon? Napakalamig naman. Salamat. Hindi naman malalim ang sugat, kailangan lang itong linisin at i-disinfect. Salamat po. Walang anuman. Ibigay mo sa akin. Kuya Bay? Magsisimula na ang handaan. Hinahanap ka na ng tita mo. Sige po. Sige, Miss Jiang. Babalanikan kita mamaya. Maraming salamat, Young Master Lu.
Young Master Lu. Hindi nga naman katakataka para sa kaisa-isang anak ng dating pinakamayamang tao, ang bilis mong makahanap ng bagong kaibigan. Pinsan siya ng iyong tunay na mapapangasawa na si Binibining Zhao siya. Sina Tia Song at Madam Shen, sinabihan akong makipagkasundo sa mga tao ng pamilyang Zhou. Maupo ka. Ilayo mo yan. President Zhan, Huwag kang malikot. Tatlong taon ka nang nakakulong? Pati ba naman pagsuot ng mataas na sapatos ay hindi mo na alam? unti-unti rin po akong masasanay. Hindi ba sapat ang perang iniwan sa'yo ng lolo mo? Bakit kailangan mong pumunta sa ganitong lugar? Hindi mo ba alam kung gaano kasakit ang mga sinasabi nila? Pasensya na po, Huwag kang humingi ng tawad sa akin. dahil kailangan ko pa rin mabuhay. Gusto ni Lolo na magkaroon ako ng maayos na buhay. Gusto akong suportahan ni Lola Song, kaya hindi ko pwedeng tanggihan ang kabutihan niya. Beye! Miss Jiang, nag-aalala si Lola Song kay Miss Jiang, kaya pinapunta niya ako rito para mag-check. Ayos lang siya. Magpapahanap ako ng maghahatid sa kanya pa uwi. Hindi ba sabi nila ay galit si Beye kay Jiang Ning? Bakit siya mismo ang naglalagay ng gamot sa kanya? Miss Jiang, Young Master Lu, nadumihan ang damit mo. Babayaran ko na lang po kayo. wag na. Pero, suot na ito ng isang kriminal. Miss Jiang, lumaki ako sa ibang bansa at marami na akong nakitang iba't ibang klaseng eksena. Nabalitaan ko rin ang tungkol sa iyo, hindi mo kasalanan ang nangyari at hindi ako natatakot sa iyo. Miss Jiang, nag-aalala si pinsan sa kaligtasan mo, kaya ihahatid na kita pa uwi. Ang inaalala niya ay ako at si Zhan Beye. Boss John, yung CCTV footage na hinihingi niyo, na ipadala na po sa cellphone niyo. Salamat, nakakaabala na ako. Nandun ang kotse ko, sumama ka sa akin. Ate siya, bakit mo hinahayaang ihatid ni Kuya Yang Chi pa uwi si Jiang Ning? Wala siyang hiyang babae. Paano kung sa loob ng kotse ay tuksuhin niya siya? Gaano ba siya kawalang hiya? Siya. Kuya Beye, bakit ang tagal mo namang nawala sa business trip mo? Miss na kita. Nako! Bumaba ka na, nasasakal na ako. Ayoko. Nako, Nakakadiri. Shen Chutong. Sino na naman ang itsinitsismis mo? Pinsan ni Kuya Yang Chi si ate siya. Kaya mas mabuting wag na nating sabihin ito sa kanya. Kapag nagkaproblema ang kasal niya kay pinsan, mas lalo na akong mawawala ng pagkakataon na mapalapit kay Kuya Yang Chi. Pinsan, masyadong mainit sa loob. Lumabas muna tayo para makalanghap ng hangin. Siguraduhin mo lang. Si Jiang Ning ay inalagaan ni Lola simula bata pa siya, habang ikaw naman ay pamangkin lang ng manugang niya. Kapag umulit ka pa, hindi ka na palalagpasin ni Lola. Hindi ba't ginagawa ko lang ito para kay ate siya? Ang hangal na ito, anong kinalaman yan sa akin? Salamat sa paghatid sa akin. Itong damit, kung gusto mo pa ito, lalabhan ko muna bago ko ibalik sa iyo. Kung ganoon, magpalitan muna tayo ng number. Huwag na po. Pagkatapos ko itong labhan, ipapahatid ko na lang po sa bahay ninyo. Jiang, tila ba ang babaeng ito ay hindi katulad ng mga sabi-sabi? Hayaan si Beye na gawing sekretarya ang kaniyang katuwang na si Ningning.
Nitong mga nakaraang taon, ang pamilya Jiang ay pinamamahalaan ni Beye. Subalit, dahil walang formal na pinuno, hindi maiiwasang bumagsak ang negosyo. Ngayong nagbalik na si Ningning, hayaan siyang matuto muna kay Beye para makapamahala na siya sa hinaharap. Pero si siya? Hindi man lang siya nakatapos ng kolehiyo. Anong maaasahan niyo sa kanya? Nag-aalala sila. Na sa bawat sandaling magkasama kami ni Jean Beye, ay hindi matutuwa si Miss Zhou. Ningning, ano ba ang nasa isip mo? Salamat po sa kabaitan ni Lola Song. Kaya lang, hindi ako interesado sa pagnenegosyo. Kung ganoon, hayaan na lang natin. Sige po, babalik na muna ako sa kwarto. Hindi makukumpleto ang araw mo kung hindi mo lilibakin si Ningning. Gusto ko lang na harapin niya ang katotohanan. Katotohanan? Ang katotohanan ay wala na ang pamilya niya. Dati gustong-gusto ka niya, pero tinaboy mo siya. Hindi ko sinabing ayaw ko sa kanya. Malapit na tayo sa bahay. Nasiyahan ba sa pamamasyal ang ating Ningning? Opo, masaya. Ingat. Ningning, umalis ka na, Ningning. Bilisan mo, Ningning. Mama! Tumakbo ka na, Ningning. Bilisan mo. Mama! Ningning? Mula ngayon si Kuya Beye na ang bahalang mag-alaga at magprotekta sa iyo. Dahil hindi niya sinabing ayaw niya sa akin, kaya naging umasa ako ng ganito at naghabol sa kanya ng napakatagal. Ayaw na sa'yo ni Ningning. 3 taon na ang nakakalipas, kung hindi mo lang siya pinabayaan noong kailangan niya ng tulong, hindi sana nauwi sa pananakit at pagkakakulong si Ningning. May puso ang lahat. Mahigit 10 taon ka na niyang inalagaan, pero hindi pa rin lumambot ang puso mo. Kung ako ang tunay na lola ni Ningning, hindi ko rin hahayaang makasama siya sa isang katulad mong manhid. Ma, huminahon po kayo. Hindi naman sinasadya ni Beye. Papa, Mama, Lolo, kahit walang proteksyon, si Ningning ay mananatiling mabuting tao at mamumuhay ng maayos. Dati naman ay hindi siya naninigarilyo. Sineseduce mo ba ako? Napakaunti ng suot mo. Bumalik ka doon. Sandali. Snowflake Crisp. Para sa'yo. Kuya Beye, ibili mo naman ako ng Snowflake Crisp. Ang Snowflake Crisp na binibili mo ang pinaka masarap sa buong mundo. Sige na, pwede ba? Sige na, please, ibili mo na ako ng Snowflake Crisp. Ang Snowflake Crisp. May nakapagsabi na ba sa'yo na ang ingay mo? Sige na, pakiusap. Ibili mo na ako ng Snowflake Crisp, tara na, sige na. Kumain ka na? Apat, 8, 7, 2, 8. Binibisita ka ng pamilya mo. Sabi ng warden, hindi ka raw kumakain o umiinom. Ang matanda po ay mabilis maiyak. Natatakot siyang kapag nakita ka, ay lalo lang siyang masaktan. Kaya naman, ako na lang ang pinapunta rito. Ito ang snow cream cake. Si Master Beye, mismo ang bumili nito para sa iyo. Si Master Beye
ay abala ngayon sa pag-aayos ng iyong mga ari-arian. Kapag nagkaroon siya ng oras, ay bibisitahin ka rin niya rito. Akin na yan. Ibalik mo sa akin. Ibalik mo sa akin. 1 taon, 2 taon, 3 taon, ni hindi niya man lang ako dinalaw kahit kailan. Unti-unti ko nang naiintindihan, niloloko lang ako ni Yaya Chen. Salamat na lang. Ngunit hindi na ako mahilig sa matamis ngayon. Jiang Ning? Hindi ka nagsuot ng Cheong Sam? At hindi mo kinain ng snow cream cake? Sino ang sinusubukan mong bastusin? Bakit? Hindi ba kita pwedeng tarayan? Dahil lang ba noon ay sobra kitang minahal? Ibig bang sabihin nito ay wala na akong karapatang magalit? President Zhan, matutong kang rumespeto. Tinanong mo ba talaga ako ng Jiang Ning na matutong rumespeto? Ay, eto na, nandyan na. Tara! Galingan niyo ang pag-arte. Ililibre kayo ni Miss Jiang ng masarap na pagkain. 10 beses. 10 beses. Hoy, miss, Ang kamay mo! Ang kamay mo! ang ganda mo naman. Gusto mo bang samahan si kuya na maglaro ng bola? Takot na takot ako. Mayroon bang makakatulong sa akin? Tulong. Anong ginagawa nyo? Ako, nilalandi lang namin siya. Kuya Beye, natatakot po ako. Mabuti na lang at dumating ka sa tamang oras. Ay, sir. Sila. Ang mga kinalakihan mong api-apihin, sa tingin mo ba ay kaya kanilang bastusin? Jiang Ning, napakaisip bata mo talaga. Ako. Dapat makuha ko siya sa pagkakataong ito. Kaya ko to. Miss Jiang, ngayong gabi, sasamahan kita. Nahihilo ako. Ang bango naman. Kuya Beye, nahihilo na talaga ako. Ang init ng ulo ko. Kuya Beye, napakainit ko. Pwede mo ba akong tulungan? Haggard na ang makeup mo. Hindi iyan maaari. Impossible. Ang makeup ko, nahihilo pa rin ako. Nahihilo pa rin talaga ako. Jiang Ning, itigil mo na ang panggugulo. Narinig mo na ba ang kwento tungkol sa batang mapagbiro? Huwag mo nang gamitin ang pagpapabaya sa sarili mo para lang makuha ang atensyon ko. Sa susunod, hindi na talaga kita tutulungan. Alam ko ang iniisip mo. Sabi mo poprotektahan mo ako habang buhay, pero napako ang pangako mo. Noon, sarili ko ang dapat kong sisihin. Hindi kita sinisisi. Kaya huwag mo ring sisihin ang sarili mo. Tapusin na natin ito rito. Zhan Beye. Sabi mo, ito ay sa baba ni na Senyorito at Miss Jiang pinulot? Opo. Dati ay paborito ni Ningning ang kumain ng snowflake crisp, pero hindi naman siya lumalabas. Ang address sa balat nito ay malapit sa kumpanya? Malamang ay binili ito ni Senyorito. Bakit kaya itinapon? Baka hindi sinasadyang nahulog lang. Iwan mo na lang muna dyan. Sige po. Hindi na pwedeng magpatuloy ang ganito. Pareho pa silang single at dingding lang ang pagitan. Siguradong magkakaroon ng problema balang araw. Dapat nating madaliin na ipakasal si Jiang Ning sa lalong madaling panahon. Ningning, tingnan mo kung sino ang dumating.
Tita Zhao. Miss Zhao. Young Master Lu. Magandang araw po sa inyong lahat. Mahusay. Mukhang isa siyang mabuti at magalang na bata. Ngayong araw, ang iyong tita Zhao ay isinama si siya para pag-usapan ang kasal nila ni Beye. At si Young Master Lu ay nagpumilit din na sumama. Ang sabi niya ay nasa iyo pa raw ang mga damit niya. Nalaban na po ang mga damit nyo. Sandali lang po at kukunin ko. Lola Song, Tita Shen, mauna muna po ako sa inyo sandali. Medyo mahiyain si Ningning, kaya huwag mo siyang tatakutin. Naiintindihan ko po. Akin na iyan. Miss Jiang, sa totoo lang, isinama ako rito ng tita ko ngayong araw para ipakilala sa isang blind date. Alam kong ayaw mo, Miss Jiang. At noong hinatid kita pa uwi nung isang araw at hiningi ang iyong numero, ay talagang naging bastos ako. Alam ko rin na ang pinsan ko ay laging nagbabantay sa iyo. Pero ang tungkol doon, Miss Jiang, wag mo na iyong isipin kung bakit ka binabantayan ng pinsan ko, ay hindi dahil wala siyang tiwala sa inyo ni Kuya Bei bilang tao, kundi dahil masyadong maganda ka. Kaya naman, sa naging plano ngayong araw, ay medyo natutuwa ako. Young Master Lu. Ako. Wala akong ganun na iniisip. Gusto ko lang sabihin kay Miss Jiang, huwag kang laging nakayuko. Sa totoo lang, madali kang magustuhan ng iba. Halimbawa, gusto ka talaga ni Lola Song. Salamat po. Kung ganoon, mauuna na akong bumaba. Kapag nagtanong sina Lola Song at Tita Shen, sabihin mo na lang. Sabihin mo na lumaki ako sa ibang bansa. May pagkakaiba ang kultura nating dalawa at hindi tugma ang ating ugali. Sige po. Miss Jiang, nakatingala ka man o nakayuko, ang mga bagay na nangyari noon ay hindi na mababago. Mahalaga naman ang opinyon ng ibang tao, pero wala silang kakayahang kontrolin ang itong buong buhay natin, di ba? Kamusta? Nakuha mo na ba ang contact details niya? Wala pa po. Nahihiya kasi si Miss Jiang. Sus, kung nahihiya siya, ikaw na ang dumiskarte ng direkta. Galing ka pa naman sa ibang bansa. Tapos, manligaw lang sa babae, ay torpe ka pa rin. Blind date? Imbestigahan niyo ang lalaking iyon at alamin ang pinanggalingan niya. Masusunod po. Ano sa tingin mo ang sarili mo? At naglakas loob kang habulin ako? Ang una ko ay nakalaan lang para kay Kuya Beye. Sino ang basurang iyon? At naglakas loob siyang pag-interesan ng sa akin? Isasama mo pa rin ba si Jiang Ning sa kumpanya? Taglay niya ang gayong kalaking kayamanan, kaya hindi siya dapat manatiling walang silbi. Pero palagi kayong magkasama, ano na lang ang iisipin ni siya? Napakaganda ni Ningning, at ang mga usap-usapan tungkol sa inyo ay napakapangit pakinggan. Sinumang babae ay siguradong magseselos. Bahala siya kung anong gusto niyang isipin. Wala akong sinabing pakakasalan ko siya. Ayaw mo siyang pakasalan? Sino naman ang gusto mo? Si Jiang Ning ba? Ningning. Magsisimula na ang auction. Bakit ka ba tulala diyan? Ayos lang po ako, Lola. Tayo na po. Sige, tara. Gisingin mo nga yung isip mo. Si Jiang Ning
ay nakapanakit na ng tao, isa siyang kriminal, walang nakakaalam kung ano pa ang kaya niyang gawin. Kung sasamahan mo siya, bilang iyong ina, hindi na ako kailanman muling makakatulog ng mahimbing. President John, ang hinihingi ninyong impormasyon tungkol kay G. Lu Yanqi ay naipadala na sa inyong telepono. Ningning, ano ang iniisip mo? Wala naman po. Sa auction na ito ngayong araw, pupunta rin ang pinsan ni siya, na si Yankee. Inayos na ni Lola ang lahat para sa iyo. Nang isilang ang Yankee na ito, ang kanyang ina ay pumanaw dahil sa komplikasyon. Ang tatay niya ay isang propesor, na ibinuhos ang lahat ng atensyon sa kanyang pag-aaral. Sa loob ng maraming taon, hindi na siya naghanap ng ibang babae. Mula bata pa si Yankee, kasama na niyang naninirahan ng kanyang tiya, nananay rin ni siya sabay silang lumaki. Dahil nakitira lang siya sa iba, natuto siyang maging mapagmatyag sa nararamdaman ng iba. Alam ni Lola, na gusto niyo ni na Tita Shen at pamilyang Zhou na ituloy ang kasalang ito. Ang isa ay takot na baka sa tagal mo sa bahay ay gumawa ka pa ng gulo, at ang isa naman ay kursunada lang din ang mga ari-ariang iniwan sa iyo ni Pamilya Jiang. Bilang isang babae, darating ang oras na kailangan mong mag-asawa. Basta't maging tapat lang siya sa pagmamahal sa iyo at maganda ang maging pagsasama ninyo, iyon ang pinaka-importante sa lahat. Alam ko po. Nasa laki ng mga pag-aari kong ito, marami talagang magtatangkang kumuha nito. Kung wala ang proteksyon ni Lola, delikado nga talaga para sa akin. Kaso matanda na si Lola, hindi ko alam kung hanggang kailan pa kita mapoprotektahan. Dati, kaming dalawa ni Matandang Jiang ay gustong-gusto kang ipakasal kay Beye. Pero nakaligtaan naming hubugin ka ng maayos. Nasayang lang ang panahon mo kay Beye. Hindi po. Ako po ang naging mangmang. Wala pong dapat sisihin. Huwag tayong magmadali. Dahan-dahan tayong pumili. Humanap tayo ng taong may mabuting pagkatao, yung nakakaintindi sa sitwasyon mo. Ang buhay ay punong-puno ng pagbabago. Kahit dumating ang araw na hindi ka na niya mahal, hindi ka naman niya hahayaang mapahamak. Miss Jiang, Lola Song. Bakit nandito si Jiang Ning? Sobrang laki ng perang iniwan sa kanya ng lolo niya, hindi iyon mauubos. Kaya kapag may nagustuhan siyang gamit dito, sinong mangangahas na lumaban sa kanya? Huwag niyo kakalimutan, may nasaktan na siya dati. Ang mga gamit na gusto ng kriminal na iyan, kahit gaano pa tayo kayaman, ayaw nating makipag-agawan sa kanya. Anong problema ng organizer? Sa ganito kasosyal na lugar, pinapapasok nila ang isang kriminal. Nakatatakot naman. Paano kung bigla siyang magwala at bigla na lang akong saktan? Sinabi mo pa. Lola po. Maupo ka. Tumahimik po ang lahat. Opisyal na pong magsisimula ang auction. Ang unang item para sa araw na ito ay likha ng isang sikat na handicraft master na si Arthur Will. Ang obrang ito ay nagawa niya noong pinakamababang punto ng kanyang buhay. Hindi lang ito napakaganda dahil mataas din ang halaga nito para kolektahin. Ang panimulang bid ay $18 milyong. $18 milyong lang? Napakaganda ng corona. Gusto ko yan, akin na lang. $20 milyong. $25 milyong. Ang halaga ng koronang ito para sa koleksyon ay aabot ng $50 milyong. Kinakatawan ko ang pamilya Shen ngayon, at ito talaga ang ipinunta ko rito. $30 milyong. $35 milyong. $40 milyong. Kuya Yanqi, Bakit, Miss Shen? May problema ba? $40 milyong. May hihigit pa ba rito? $50 milyong. $60 milyong. $70 milyong. Lola po. Ningning, gusto mo rin ba nito? Hindi po ganoon. Lola po, alam niyo naman po,
Noong nabubuhay pa si Lolo, isa siyang kolektor. Dahil sa panonood ko sa kanya, ay marami rin po akong natutunan. Ang koleksyon na ito ay hanggang 60 milyong dolyar lang ang tunay na halaga. 71 milyong dolyar. Natatakot ka ba na maloko siya? Opo. Bakit hindi mo sabihin mismo sa kanya? Ang aking ningning, hindi naman ganyan dati. 80 milyong dolyar? Young Master Lu. Narinig ko ang lahat. Ayos lang yon. Ang mahalaga ay ang iyong intensyon. 80 milyong dolyar sa unang tawag. 80 milyong dolyar sa ikalawang tawag. 80 milyong dolyar sa ikatlong tawag. Pagbati sa ginoong ito, sa halagang 80 milyong dolyar, nakuha niya ang unang item sa auction ngayong araw. Hayaan na. Kapag naikasal na ako kay Kuya Yanchi, mapapasa akin pa rin ang korongang ito. President Jan, tapos na ang bentahan ng corona. Mukhang huli na po tayo. Uto-uto. Dito na po nagtatapos ang auction ngayong araw, pakiusap na lumabas ng maayos. Tara na. Sige. Miss Jiang? Sandali lang. Sige, hihintayin na lang kita ni Lola sa labas. Sige po. Nakikipag-date si Ningning. Pero para kang baliw na laging nakatitig sa kanya. Bakit mo siya pinagmamasdan? Tumabi ka nga. Buti nga sa'yo. Miss Jiang, ibinibigay ko sa iyo ang korongang ito. Sana ay magustuhan mo ito. Masyadong mahalaga ito. Hindi ko ito pwedeng tanggapin. Pumunta lang naman ako sa auction na ito para lang ibigay ito sa iyo. Tungkol doon sa unang pagkakataon nating pagkikita, yung biglaan kong paghatid sa iyo pauwi, ay humihingi ako ng paumanhin hanggang ngayon. At kahit ngayong araw ay nag-aalala pa rin ako na baka ang ginagawa ko ay magmukhang sinasadya kong magpalakas sa iyo para lang tulungang asikasuhin ng pinsan ko ang kalaban niya sa pag-ibig. Hindi ganoon ang iniisip ko. Pero ako, iniisip ko iyon. Dahil, Miss Jiang, palagi kang nakayuko. Hindi ko makita ang iyong mga mata. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip mo. Kaya ibinibigay ko ang koronang ito sa iyo. Alam kong hindi mo ito isusuot. Pero sana, tuwing makikita mo ito, maalala mo ang madalas sabihin ng mga tao. Huwag kang luyuko. Baka malaglag ang korona. Salamat. Ang regalong ito, gustong-gusto ko. Talagang nagustuhan ko. Kung ganoon, Miss Jiang, pwede? Mo rin ba akong bigyan ng isang regalo? Ano iyon? Ningning, simula ngayon, pwede ba kitang tawaging Ningning? Sige po. Huwag kang titingin sa ibaba dahil malalaglag ang korona mo. President Jan, bakit mo ba ako hinahanap? Nabalitaan ko na nabuli ka raw ngayong araw?
Gusto mo bang tulungan kitang rumesbak? Jean Beye. Kwarto ko ito. Simula nung lumabas ka ng kulungan, ngayon mo lang uli tinawag ang pangalan ko. Bakit? May gusto ka na ba sa lalaking iyon? Wala kang pakialam doon. Di ba sabi mo? Ibibigay mo sa akin ang iyong unang pagkakataon? Kukunin ko na iyon. Ngayon na mismo. Kagatin mo ako. Jean Beye. Kahit na si Pamilya Jiang ngayon ay hindi na ang pinakamayaman sa Nanzhao, ako na si Jiang Ning ay mayroon pa ring 100 bilyong dolyar na ari-arian. Kahit sino ay hindi ako maaaring hiyain ng ganyan. At isa pa, dahil sa aking kamusmusan noon, naging bulag ako, kaya hinabol-habol kita ng sobra. Mula sa araw na ito, hindi na iyon mauulit. Miss Jiang, handa na po ang hapunan. Pinapatawag na po kayo ng matandang ginang. Sige, pupunta na ako. Ano kaya ang kinatatakutan niya? Bakit ang tagal mo namang ilagay ang gamit? Tila si Ningning ay gustong-gusto ang regalong natanggap niya ngayong araw at kailangang ingatan iyan ng mabuti. Salamat po, Tita Shen. Bea, anong nangyari sa labi mo? Bakit tila namumugto ito? Ganoon din si Ningning. Mayroon ba kayong nakain na hindi maganda? Bakit parang nagmamadali ka rin? Opo. Yung mga igos po sa garden, nakita ko pong maganda na ang pagkakapitas, kaya kumuha ako ng ilan. Ikaw talaga, napakakulit mo pa rin tulad nung bata ka pa. Oo nga po. Gaya pa rin siya ng dati nung bata siya. Mahilig pa rin magsinungaling ng kaunti. Ano bang ginawa sa'yo ni Ningning? Hindi ka pa ba talaga titigil? Tingnan mo iyang pinalaki mong anak. Kung magsalita siya, ay parang punong-puno ng lason. Kapag kasama ko siyang kumakain sa iisang lamesa, natatakot akong parusahan ako sa talas ng dila niya. Hindi ko alam kung kanino siya nagmana. Hindi naman kami ganyan ng tatay niya. Kanino pa ba magmamana? Kumain na tayo. Ningning, gusto mo na bang bumalik sa villa ng pamilya Jiang? Sabihin mo kay Lola, may problema ba o hindi komportable rito? Wala po. Sa tingin ko lang po ay oras na para bumalik. Lola Song, kahit po tunay na apo niyo ako, ngayong malaki na ako, kailangan ko na ring maging independente. Si Bea nga na ganito nakalaki, nakatira pa rin dito sa bahay. Si Bea ba ay inaapi ka? Hindi po. Ang mga babae ay dapat inaalagaan. Kapag inaapi ka niya, sabihin mo lang kay Lola. Sa susunod na ilang araw ay kaarawan ko na. Samahan mo muna ako ng ilang araw pa. Pagdating ng oras na yon, ang bahay sa pamilya Jiang ay ayos na at malinis na. Gusto mong umalis?
Miss Jiang? Kailangan ko bang isuot ito? Wag na. Masyadong kapansin-pansin. Kung gayon, isuot mo na lang ito. Hindi ito masyadong magarbo at bagay na bagay ito kay Miss Jiang, lalo na sa suot mong damit ngayon. Huwag kang titingin sa baba. Baka mahulog ang korona. Sige. Buisit. Bakit ang ganda ni Jiangning ngayong araw? Beye, sabi ng tita, napapagod ka na raw sa trabaho, huwag ka na uminom. Huwag mo akong pakialaman. Siya talaga ang batang pinalaki ko? Para siyang isang diyosa. Lola, maligayang kaarawan po. Mabuti. Ganyan dapat ang itawag mo sa akin. Ang pagtawag mong ito sa akin ay ang pinakamagandang regalong natanggap ko sa kaarawan ko. Sige na, maupo ka na. Napakaganda niya talaga. Ningning, masarap itong foie gras, tikman mo? Hindi siya kumakain yan. Paano niya naalala? Kainin mo na ito habang mainit pa. Mawawala ang sarap nito kapag lumamig. Hiwain mo para sa akin. Wala ka bang sariling mga kamay? Kakatapos ko lang magpamanicure, hindi madali kumilos. Mukha namang paa ng manok. Bilisan mo ang paghiwa. Mawawala ang sarap nito kapag lumamig. Dati akong nagbabawas ng timbang, kaya hindi ako makakain ng foie gras. Pero iba na ngayon. Sige, ibibigay ko na sa iyo ang lahat ng ito. Ito. Sige po. Anong silbi ng pagiging maganda? Gusto kong malaman ng lahat na ikaw, Jiangning, ay isang kriminal na nabilanggo na. 48728. Pumila sa harap. Narito po. Normal na reaksyon na yan. Ganito naman talaga sa loob ng kulungan. Mapapagalitan ka kapag naging mabagal ka. Kung ako sa kanya, hiyang-hiya na sana ako ngayon. Balita ko, ang magulo sa loob ng kulungang iyon. Napakaganda niya pa naman. Posible kayang. Tama na. Pumunta ka doon at hanapin ang taong iyon para sa akin. Opo. Huwag mong kalimutan, may natapos na siya noon. Ang bagay na gusto ng kriminal na ito, kahit gaano pa karaming pera ang ibigay mo, hindi namin susubukang agawin. Ningning. Lola. Lola, kaarawan niyo po ngayon. Hindi ko sana gustong mauwi sa ganito. Pero naniniwala ako na, imbis na maging pangit ang sitwasyon dito, ay mas ayaw niyo pong makita ako na nagpapaapi lang. Sige, magpatuloy ka. Lola, uupo lang ako rito ngayon at titingnan ko kung sino pa ang maglalakas loob na magsalita ng masama sa'yo. Sobrang kahiya-hiya na ang nangyari, pero nagagawa mo pa ring magkunwaring binibini. Anong gagawin mo? Shan Chutong. Siguro masyado akong naging mabait sa'yo ng matagal, kaya kinalimutan mo na kung anong klaseng tao ako noon. Magpakita ka ng ebidensya sa mga sinasabi mo. Kailangan ba ng ebidensya para parusahan ka? Jiangning. Paalisin yan. Opo.
Lola, pasensya na po dahil kanina ay may nahawakan akong maduming bagay. Maghuhugas lang po ako ng kamay. Sige, mag-ingat ka. Beye, Masama ba ang loob mo? Kung ikaw ang nasa posisyon ko, magiging masaya ka ba? Hindi rin ako magiging masaya. Pero wala akong karapatan na magkaroon ng masamang loob. Ang tatay ko ay isang astronomer. Buong buhay niyang pinagmamasdan ang mga bituin sa langit. Na tila ba kailanman ay hindi niya nakita na may anak siya. Habang ako naman ay nakikitira lang at nagpapakasubsob sa pag-aaral. Kahit gaano pa man kahusay ang ipakita ko sa harap ng lahat, hindi pa rin ako magiging tunay na karangalan ni na tito at tita. Pero hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ako pwedeng malungkot dahil kung mangyayari iyon, mararamdaman ni na tito at tita. Sa pagpapalaki nila sa akin na sila ay nabigo. Hindi ko pwedeng baliwalain ang utang na loob ko sa kanila. Sa tingin ko ang ginawa mo kanina, sobrang cool. Ganoon ka dapat talaga. Yamang, kinuha na ng tadhana ang pamilya mo at wala ka ng anumang iintindihin, sulitin mo na ang iyong buhay at maging isang nagniningning na bituin. Bituin. Sanay ako sa mabibigat na trabaho noong nasa kulungan ako. Hindi pa nawawala ang mga kalyo sa kamay ko. Ayokong marinig ang mga sinasabi mo. Hindi ko naman ginustong humantong sa ganito, pero napagtanto ko na kahit gaano pa karaming salita, mas totoo pa rin ang isang yakap. Salamat po. Maaaring nagustuhan kita dahil sa ganda mo, at maaaring makasarili ako, pero sa totoo lang, gustong-gusto talaga kita. Huwag tayong magmadali. Pumili tayo ng maigi. Humanap ka ng taong may mabuting pagkatao na makakaunawa sa pinagdadaanan mo. Ang buhay kasi ay puno ng mga biglaang pagbabago, kaya kahit dumating ang araw na hindi ka na niya mahal, hindi ka pa rin niya papabayaan sa hirap. Medyo matagal na tayong wala. Siguradong nag-aalala na si Lola Song, tayo na at bumalik. Naaalala niya pa rin na gusto ko ang mga alitap-tap. Tayo na. Lola Song. Oh, nakabalik nga pala kayo? Mukhang napasaya ka na ni Yanchi. Sige na, maupo na kayo. Matanda na ako. At hindi ko na kayang sumabay sa puyatan nyo. Magsikain at magpakasaya lang kayo. Ako naman ay babalik na at matutulog. Lola, ihahatid ko na po kayo. Huwag na. Ipinapaubaya ko na ang napakahalagang taong ito sa iyo. Pakiusap. Alagaan mo siyang mabuti para sa akin. Sige po, huwag po kayong mag-alala, Lola. Masyadong malayo ito sa syudad. Kaya kapag napagod na kayo sa paglilibang, pumunta na lang kayo sa kani-kaniyang kwarto. At magpahinga na. Aalis na ako. Good night po, Lola. Ningning, hindi ka pa yata nabusog kanina? Maupo ka muna at kumain pa ng kaunti. Sige. Kahit noong charity gala, o kahit ngayon, ang tingin niya ay nakatitig lang palagi kay Jiang Ning. Ano bang nangyayari sa iyo? Hindi ba't sinabihan kita na gamitin ang pagkakataong ito sa harap ni na Lola Song at John Beye para magpakitang gilas sa kanila? Pero mula simula hanggang huli, wala kang sinabi kahit isang salita. Ang mga bida ngayong araw ay sina Lola Song at Jiang Ning. Magmumukha lang akong nakakainis kung marami akong sasabihin. Tungkol sa kasal niyo ni President John, wala namang tutol si Madam Shen. Pero, kung hindi magsasalita si Lola Song at hindi rin papayag si John Beye, kung palagi na lang itong matatagalan, ay hindi ito magandang paraan. Mabuti pa ay totohanin na natin ito
At huwag nang mag-atubili. Angkinin mo na siya. Ma, sa tingin mo ba ay sino si Jean Beye? Dahil sa yaman at itsura ni Jiang Ning noon, kahit ganoon pa siya kahabol, hindi man lang siya pinansin nito. Kahit na may mangyari pa sa amin ni Jean Beye, sa tingin mo ba ipapanagutan niya ako? Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Ang pinakamalaking problema ngayon ay si Jiang Ning. Yung hangal na si Shen Chutong, alam lang niya ang magpasikat. Hindi siya karapat-dapat na maging asawa ng magiging tagapamahala ng ating pamilyang Zhou. Kahit na hindi ako maikasal kay Jean Beye, dahil sa ari-arian ni Jiang Ning, sapat na iyon para mabayaran ang mga utang ng ating pamilyang Zhou. Ma, nasaan na ang ipinahanda ko sa iyo? Ang bagay na ito ay orihinal na para kay Jean Beye. Jiang Ning, ang mabait kong pinsan, ngayong araw ibibigay ko na ito sa iyo. Ningning, ayos din ang isang ito. Kumain ka pa. Nakaalis na ang lahat, tayong dalawa na lang ang kumakain. Alam mo, ang tao ay kailangang kumain ng 3 beses sa isang araw. Kung hindi mo man lang ma-enjoy ang pagkain, napakamalas naman iyon. Kayong dalawa, kumakain pa kayo hanggang ngayon ng walang hiya. Tita Zhao, Miss Zhao. Huwag kang mahiya, Miss Jiang. Gaya ni Yanchi, tawagin mo na lang akong pinsan. Ningning, inaalayan ka ng auntie ng inuming ito. Ang pamangkin ko kasi ay medyo padalos-dalos. Kung may nagawa man siyang pagkakamali sa iyo, sana ay pagpasensyahan mo na po siya. Dahil napalaki ng maayos ni Tita Jo si Young Master Lu, siguradong mabuti rin po siyang tao, di ba? Para sa inyo po ito. Halika, maupo ka muna at kumain ng marami. Sige po. Ningning, anong nangyari sa iyo? Wala ito. Parang matagal na akong hindi nakakainom, kaya medyo nahihilo na ako. Yanchi, ihatid mo na si Ningning sa kwarto niya para makapagpahinga. Sige po. Halika na. O baka naman, kailangan nating pagsabihan si Yanchi. Ma! Sa ibang bansa lumaki si Yanchi. Kung hindi man siya bihasa sa ganitong bagay, siguradong alam niya ang ginagawa niya. Saka, iyang si Jiang Ning ay hindi na rin naman inosente. Lalaki at babae silang magkasama, siguradong may mangyayari. Kung wala pa ring mangyari, baka may problema na talaga kay Yanchi. Ningning, nandito na tayo sa kwarto mo. Aalalayan na kita sa loob. Sige. Kuya Bay? Wala ka nang kinalaman dito. Ipaubaya mo siya sa akin. Lasing lang si Ningning? Ihahatid ko lang siya sa loob at lalabas din agad ako. Kung hindi ka mapalagay, pwede kang magbantay dito sa pinto. Tinuturuan mo ba ako kung anong dapat kong gawin? Anong relasyon mo sa kanya? Para kailanganin ko pang mag-alala sa iyo? Hindi ba kayo napapagod sa ginagawa nyo? Kailangang matulog ni Miss Jiang. Buksan mo ang pinto. Ngayon, kampante ka na ba? Kung may gagawin man ako sa kanya, hindi na sana ako naghintay ng ganito katagal. Pasensya na, masyado lang akong nag-alala.
Ang init. Napakainit. Kuya Beye? Kuya Beye. Jiang Ning? Ano ang itinawag mo sa akin? Kuya Beye. Ulitin mo nga. Kuya Beye. Kuya Beye. Gising ka na ba? Kagabi, paulit-ulit mo pang sinasambit ang Kuya Beye. Pero ngayon, para mo na akong hindi kilala. Napakababa ng pagkatao mo. Sabihin na natin ganoon nga ako. Pero hindi ako ganoon kasama. Hindi kita ginalaw? Kung ibang tao siguro iyan. Eh baka kung ano na ang nangyari sa iyo. Kuya Beye. Matulog ka na? Babantayan kita? Walang mananakit sa iyo. Kuya Beye. Miss na kita. Miss na rin kita. Lumabas ka. Magbibihis na ako. Nakita ko na ang lahat. Ano? Ano pa bang inaasahan mo? Ang init-init mo kagabi. Ibabagsak ba lang kita agad sa paliguan na may malamig na tubig? Sinabi ko bang magbihis ka na? Narinig mo ba ng malinaw? Sa loob ng kwartong iyon, sigurado akong may boses ng lalaki. Ayaw pa po magbihis ni Miss Jiang dahil sa lalaking iyon. Mukhang gusto pa nilang ituloy. Bantayan mo ang pananalita mo. Bumalik ka na sa trabaho. Salamat po, Miss Ju. Maraming salamat po, ganang. Joe. Tara, huliin natin sila sa akto. Lola, naku, may masamang nangyari. Dahan-dahan lang. Ano ba ang nangyari? Maganda ang mood ni Miss Jiang kagabi, kaya uminom siya ng marami. Ipinahatid ko po siya kay Yanchi. Pero nang tiningnan ng katulong kanina, nakalock ang pinto at hindi ito mabuksan. At itong si Yanchi naman ay hindi malaman kung nasaan. Masyadong mahina ang katawan ni Miss Jiang. Natatakot ako na baka may masama nang nangyari sa kanya. Tara, punta tayo doon para tingnan. Bilis. Bilisan natin. Dahan-dahan po kayo sa paglakad. Ano ba talagang balak mong gawin? Lalaki ako? At babae ka? Matapos nating matulog ng magkayakap kagabi? Sa tingin mo, ano ang gusto kong gawin? Kung may balak kang masama, ginawa mo na dapat iyon noon pa. Bakit? Nadidismaya ka ba? Wala ka sa sarili mo kagabi. Ayaw naman kitang samantalahin habang tuliro ka. Pero ngayon, gising ka na.
Ningning, nandiyan ka ba sa loob? Ito ba ang silid? Opo, ang silid ni Ningning. Ako mismo ang nag-ayos nito. Ningning, nariyan ka ba sa loob? Ningning! Ningning! Tawagan mo siya. Nasa loob si Ningning. Nagliliklaw po ako. Hayaan mo akong magbihis. Parang awa mo na. Nagmamakaawa ako sa'yo. Hindi maaari. Bakit? Dahil gusto kong malaman ng lahat na akin ka. Pasensya na. Napaluha na naman kita. Hindi sinasagot ni Ningning ang telepono. Simula noong lumabas siya ng kulungan, maaga na siyang gumigising lagi. May sakit kaya talaga siya? Anong nangyari kay Ningning? Yanchi, bakit ka nandito? Lasing si Ningning kagabi, kaya hinatid ko lang siya sa kwarto niya at umalis na. Ano ba talagang nangyari kay Ningning? Iribas niyo ang pinto. Nasa labas si Yanchi. Kaya sino ang lalaking nasa loob? Huwag! Beye? Bakit ka nandito sa kwarto ni Ningning? Nasa loob ba si Ningning? Gabi na siya nakatulog kagabi, kaya hindi pa siya gumigising. Ano man ang ginawa ko, pananagutan ko ito. Ang kailangan mo lang gawin ay magkunwaring walang alam. Humiga ka lang dyan. Hindi ko akalain na mapupunta lang sa iba ang lahat ng pinaghirapan ko. John Beye, ikaw. Yanchi, wala na tayong kailangan dito? Tara na, bilis. Kung ako sa iyo, habang hindi pa siya gumigising, tahimik na lang kayong umalis para hindi mapahiya ang mga nasa loob. Lola. Personal na usapin ito ng pamilya Jan. Sana ang ibang tao ay huwag nang makialam. Siyempre naman po. Siyempre po. Basta maayos lang po si Miss Jiang. Matandang ginang. Isasama ko na po ang mga bata para makauwi na. Sige, umalis na kayo. Ang walang hiyang iyon, magbihis siya at sabihan mo siyang lumapit sa akin. Lola. Pakiusap, ibigay niyo po sa akin si Ningning. Lapastangan. Hindi isang gamit si Jiangning na aalisin mo kung kailan mo gusto at kukunin mo uli kung kailan mo maisipan. Mas nakikinig sa inyo si Ningning. Pero noon, sa iyo lang siya nakikinig. At paano mo siya tinrato? Hinayaan mo lang siya sa kapahamakan kahit ang pagtestigo para sa kanya ay hindi mo nagawa. Ang pamilya Zhan, bakit nagkaroon ng anak na walang utang na loob na katulad mo? Mga tauhan, ihanda ang parusa. Mama, tungkol lang ito sa pag-ibig ng mga kabataan, hindi na kailangang gamitin ang batas ng pamilya. Tatanungin kita, pinilit mo ba si Ningning? Hindi po. Parusahan siya. Tatanungin kita ulit. Meron ba? O wala? Wala po. Parusahan siya. Muli kong itatanong. Meron ba? O wala? Meron po. Malaki ang utang na loob ko. Kay pamilya Jiang, sa amin ni pamilya Zhan. Matandang Jiang. Ipinagkatiwala mo sa akin ang tanging apo. Ngunit nangyari pa ang ganitong bagay.
Kapag ako ay wala na sa mundong ito, paano ko haharapin ang lolo ni Ningning at ang kanyang mga magulang? Parusahan siya. Parusahan siya ng matindi. Mama, tama na po ang pagpaparusa. Baka kung ano pang mangyari sa kanya niyan. Beye, Beye. Lola, wag niyo na po siyang parusahan. Pakakasal na ako. Handa na akong magpakasal sa kanya. Matandang ginang, nakaalis na si Miss Jiang. Apo, nakita mo naman ang lahat. Hindi sa ayaw kitang tulungan ni Lola, pero kahit pinarusahan kita ng ganito, hindi man lang pumasok si Ningning para tingnan ka. Wala ka na talaga sa puso niya. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Binibining Jiang, hayaan mo pong ako na. Narito ka na pala. Bakit hindi mo sinabing lilipat ka ng bahay? Kailangan mo ba ng tulong? Hindi naman masyadong madami ang gamit ko. Noong ako pa ang dakilang binibining Jiang, isang truck ng gamit ang kailangan ko tuwing lalabas. Pero matapos makulong, isang planggana, isang sepilyo, at isang tuwalya. Sapat na iyon para mabuhay sa araw-araw. May kailangan ka ba sa pagpunta mo rito? Po? Noong matapos ang selebrasyon ni Lola Song, maayos ka lang ba? Magkunwari ka na lang na wala kang alam. Humiga ka ng maayos. Bakit mo natanong? May nangyari ba? Mukhang hindi pa siya gising noon, kaya wala siyang alam. Wala iyon. Naparito lang ako para itanong sa iyo kung gusto mo bang magpatuloy sa pag-aaral? Mag-aaral? Oo. Hindi ba nabanggit ko na ito sa iyo dati? Ang papa ko ay nag-aaral tungkol sa astronomiya at nasa ibang bansa siya, isang propesor sa isang kilalang universidad. Natanong ko na siya at pwede kitang igawa ng aplikasyon doon. May interes ka ba rito? Lolo, mayroon akong magandang balita sa inyo. Si Kuya Beye sa pagkakataong ito ay muling nakuha ang unang puwesto sa buong paaralan. Nakuha niya ang unang pwesto? Paano ka naman? Ang mahalaga po ay hindi ako ang huli. Hay, ikaw talaga. Puro na lang ang batang si pamilya dyan ang nasa isip mo. Sa hinaharap, ang ating pamilyang pamilya Jiang at ang ganito kalaking negosyo, paano na kaya ang mangyayari? Kasi po, mahal ko siya. Ay naku. Kapag kaming dalawa ay nagpakasal na, siya ang bahalang magtrabaho para sa pamilya. At ako naman ang bahalang magpaganda. Binibining Jiang. Narito na po si Master Beye. Tulungan mo akong gamutin ito. Magkakaapeklat ba ito? Bakit? May paki ka ba? Si Jiangning? Ang tinutukoy niyo ba ay ang bilanggo na 48728 para mapaikli ang kanyang parusa? Habang siya ay nakakulong, ay maayos palagi ang kanyang pakikitungo. Kahit nagkakaroon siya kung minsan ng kaunting alitan sa ibang bilanggo, ay palagi na lang siyang nagtitimpi. Ang tanging beses na lumala ang gulo ay dahil lang sa isang kahon ng merienda. Dahil ba ito sa isang box ng snow pastry? Oo. Salamat. Hindi na ako mahilig sa matatamis ngayon. Ganon ba? Yung mga sugat ba sa binti niya? Dahil din ba roon?
Anong relasyon mo sa kanya? Bakit hindi siya ang tanungin mo? Piyansa niya ako. Simula bata siya ay maasikaso na siya sa hitsura at ayaw ko namang dagdagan pa ang sakit na nararamdaman niya. Yung mga sugat na yon, siya mismo ang may gawa noon. Haha. Ha 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 ha. 4-7, 2-8. Anong ginagawa mo? Tara na, pumunta tayo sa klinik. Nung pumasok si Jiang Ning dito, 20 taong gulang pa lang siya. Isang batang babae pa lang siya. Kahit ang manakit ng manok o isda, hindi niya siguro kayang gawin. Ano pa kaya ang isang totoong tao na biglang nawala sa harapan niya? Hindi pa matagal nung nakulong siya, napansin namin agad na meron siyang malalang trauma sa isipan. Ang saktan ang sarili ay isa sa mga palatandaan nito. Pero, sa tulong ng mga kasamahan mula sa criminology, psychology, bago siya lumabas, matagal na niyang hindi ginagawa ang mga bagay na iyon. Naiintindihan ko. Salamat sa pag-asikaso. Jiang Ning, kakarating lang dito ng fiancé mo para kumustahin ka. Kumusta? Ang pakiramdam mo? Fiancé? President Zan, naghihintay po si Miss Jiang sa opisina niyo. Parang may mahalagang sasabihin po. Mag-aaral ka ba sa ibang bansa? Iniwan ni Lolo ang lahat ng yamang ito, hindi para hayaan lang na maubos ito ng walang ginagawa. Maging para man sa paggamit ng aking mga pangarap, o gamitin ang mga yamang ito upang gumawa ng mga makabuluhang bagay para sa lipunan, sa kasalukuyang kakayahan ko, hindi ko pa ito magagawa. Pumunta ako rito ngayon upang katawanin ang Jiang Group at formal na ilipat ang pamamahala ng negosyo sa iyo. Inihanda ko na ang kontrata at hindi malulugi ang Jiang Group. Inaakala mo ba na ang pamamahala ko sa Jiang Group sa loob ng maraming taon ay para lang kumita ng pera? Problema mo na iyon. Sana sa hinaharap, gawin mo na lang iyon para sa pera. Ningning, nagkamali ako. Nasaan na ang puso mo? Pakiusap, ibalik mo na ang pagmamahal mo para sa akin. Surprise. Gaya ng inaasahan sa anak ng pinakamayaman, talagang marunong siyang maglibang. Alice. Umalis na ba silang lahat? Uulitin ko uli ang lahat. Jiang Ning, ano bang ginagawa mo? Bakit ganyan ang suot mo? Binibigyan lang kita ng regalo. Sabi ni Mama, ang isang taong nagmamahal sa iyo ng buo ay ang pinakamagandang regalo mula sa langit. Ang puso ko, wala na at pagod na. Zan Beye, ikaw ay tinitingala ng lahat? Nagsisilbi kang tanglaw sa itaas. Maraming taon na kitang tinitingala. Kung magkakaroon ng pagkakataon, nais ko ring makita ang tuktok ng bundok. Xiao Zhang, ang ulat para sa pulong mamayang hapon ay kailangang ayusin na agad ngayon. Sige po. Lahat ng tao ay nagsisikap para sa kanilang buhay at nagiging abala. Walang sinuman ang sadyang masuwerte lang. Mayroon lamang mga taong nagbigay ng dobleng pagsisikap para suportahan ang isang tao para sa masaya at matiwasay nilang buhay. Gabi na pero nagbabasa ka pa rin? Parang iyon ang larawan na ibinigay ko sa kanya.
Boss John. Alamin ninyo ng malinaw, kung ang pangungumbinsi ni Luyanchi na mag-aral siya sa ibang bansa ay may iba pang layunin. Opo, sir. Ningning, nakapag-isip ka na ba? Totoo bang mag-aaral ka na sa ibang bansa? Opo. Sige, mabuti yan. Dalaga na si Ningning. Nakagawa ka na ng isang napagandang desisyon. Sinusuportahan kita, Apo. Lola, mag-ingat po kayo sa inyong kalusugan. Mamimiss po kita, Lola. Nga pala, narinig ko lang, nalugi na raw ang pamilyang Zhao. Ang totoo niya noong araw na yon ay dahil pala sa pakana ng mag-inang iyon. Mali pala ang iniisip ko sa kanya. Huwag niyo sirain. Huwag. Ang mga gamit na ito, kahit papaano ay pwede pang maibenta. Umalis ka. Ang pamilyang Jonyo ay may utang na ilang bilyong dolyar? Anong mapapala namin sa kaunting gamit na ito? Sige, sirain niyo lahat. Kapag hindi pa kayo nagbayad, itong mag-ina ay ipapahiya ko bilang pambayad. Hindi. Itigil niyo na. Tama na. Huwag niyo sirain. Parang awa niyo na. Anong nangyayari dito? Yanchi, salamat naman at dumating ka. Ilabas mo na ang pera sa account ng kumpanya mo dahil kung hindi, hindi nila kami titigilan. Ayan, mas okay na to. Pero sa natitirang utang, babalikan namin kayo. Tara. Pamilyang Zhao, paanong nagkaroon ng ilang bilyong dolyar na utang? Bakit walang nagsabi sa akin ito? Plano nyo ba talaga na sa panahong wala akong alam, ay ipapahawak nyo sa akin ang pamilyang Zhou para ako ang magbayad ng lahat ng utang na ito? Nangyayari ang lahat ng ito dahil sa iyo, wala kang silbi. Nilagyan na namin ng gamot ang inumin ni Jiangning. Gumawa na kami ng napakagandang pagkakataon para sa iyo, pero hindi mo pa rin nakuha. Kung hindi dahil sa pagkawala ng mga ari-arian ni Pamilya Jiang. Mababang karote ba ang pamilyang Zhou ng ganito? Halika rito. Maupo ka at kumain ka pa ng marami. Anong nangyayari, Ningning? Kayong dalawa, nilagyan nyo ng gamot si Jiangning? Kayo, nilasing nyo ba si Jiangning? Ano bang tingin nyo sa akin? Isang aso lang na inaalagaan ni Pamilyang Zhou? At ano ang tingin nyo kay Jiangning? Isa lang siyang naglalakad na pera? Yankee, hindi naman namin sinasadyang ilihim ito sa iyo, kaya lang, kung sinabi namin sa iyo, baka hindi mo ito gawin. Hello, President Zan. Ang Luyanqi na ito sa mga nangyari kay pamilyang Zhou ay wala talagang alam. Puntahan mo siya sa akin. Opo. Post-traumatic stress disorder. Para ganap na gumaling, kakailanganin ng mahabang panahon. Hanggat maaari, dapat iwasan ang anumang sitwasyong magpapaalala sa trahedyang nangyari. Halimbawa, sa pamamagitan ng pag-aaral, pagtatrabaho, o lubusang pagpapalit ng kapaligiran para hindi na muling maulit ang sakit na naramdaman. Tulad ng pag-aaral sa ibang bansa, iyon ay isang napakagandang opsyon. Naintindihan ko po, Doktor. President Zan, narito na si Mr. Lu. Tuloy? Bankrupt na ang pamilyang Zhou? Ano ang mga plano mo? Hamak na piyesa lang ako sa laro ni Pamilyang Zhou. Ngayong tapos na ang laro, wala na ring dahilan para manatili pa ako. Papaalisin mo si Jiangning para mag-aral sa ibang bansa? Sariling desisyon iyon ni Ningning. Luyanqi, may sasabihin ako sa iyo. Pero, huwag mo itong sasabihin kay Jiangning. Umalis kayo. Huwag niyong dumihin ang puntod ng anak ko. Ginoong He, Ginang He, si Ningning ay 20 taong gulang pa lamang. Kapag nakulong siya ng ganoon katagal, masisira ang buong buhay niya. May buhay pa ba siya?
Ang anak ko ay wala na. Hindi ba't gusto niyo ng settlement? Sige. Hindi ba itong si Jiang Ning ay minaliit ang anak ko at patay na patay kay Zan Beye? Paluhurin niyo siya sa harap ng puntod ni anak ng 100 araw. Kulang man ng 1 araw, 1 minuto, o kahit 1 segundo. Itataya ko ang buhay ko para siguraduhin si Jiang Ning ay mabulok sa kulungan. Pero, Sige. Luluhod ako. anak, Sandali. Lumuhod ka. Lumuhod ka rito. anak, huwag. Ikaw ang tanging apo ni Pamilya Zan at ikaw ang karangalan ni Mami, hindi ka pwedeng lumuhod sa harap ng masamang taong iyan. Sino ang tinatawag mong masamang tao? Anak, mag-isip pa tayo ng ibang paraan. Kapag nakalabas na si Ningning, babawi tayo sa kanya. Ang pagluhod ng 100 araw ay sobrang delikado. 100 araw lang iyon. Basta't para kay Ningning na madagdagan ng araw ng kanyang kalayaan, dapat lang akong lumuhod. Beye, Mataas ang pride ni Lola. Tungkol sa bagay na ito, wag mong sasabihin sa kanya. At pati na rin kay Ningning. Hindi niya na kailangang malaman. Kapag tinanong ni Lola kung nasaan ako, sabihin mo na nitong mga nakaraang araw, ay umalis muna ako para mag-relax. Nasasakdal na si Jiang Ning dahil sa labis na pagtatanggol sa sarili ay napatunayang may sala sa pagkamatay ng isang tao. Beye, Nahatulan na siya. nagbigay na si Pamilyang He ng dokumento ng kapatawaran? Anak, umuwi na tayo? Beye, Dahil maayos naman ang iyong pag-amin sa nagawa, ikaw ay hinahatulan ngayon ng pagkakabilanggo ng 3 taon at 6 na buwan. anak ko. Beye, doktor, kamusta po ang anak ko? Malala ang impeksyon sa sugat niya sa tuhod at ngayon ay mayroon siyang mataas na lagnat. Kung naantala pa ng 1 o 2 araw ang pagdala sa kanya rito, posibleng wala na siya ngayon. Bakit hinayaan niyo siyang magtagal ng ganoon? Anak, pinag-alala mo ng husto ang nanay? Umuulan ng nyebe. Paborito ni Ningning ang kumain ng snowflake crisp. Maaari mo ba akong ibili ng 1 box at ipadala sa kanya? Hiyang-hiya ako sa kanya. Ibig mong sabihin, para lang matulungan si Ningning na makuha ang kapatawaran ni Pamilyang Zhou, muntik ka nang mamatay? Pareho tayong negosyante. Dapat alam mo kung paano ito tinitimbang. Kahit pa magsalita ako sa harap ng korte ng 100 o 10,000 beses para sa kanya, wala pa rin itong saysay kung ihahambing sa dokumentong iyon ng kapatawaran. Kung wala ka naman palang planong ipaalam ito kay Ningning, bakit kailangan mo pang sabihin sa akin? Dahil ito ang aking alas. Hindi ko kailanman naisip na sabihin ang bagay na ito sa kanya. Kapag nalaman niya, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Pipiliin ba niyang manatili? Iyon ba ay dahil sa utang na loob? O dahil sa pag-ibig? Pero hindi na yon importante. Ako ay... Sinasabi ko sa iyo ang lahat ng ito para maintindihan mo. Nabibitaw na ako, hindi para ipaubaya siya sa iyo,
kundi para payagan siyang lumipad ng malaya. Gusto ko ring maintindihan mo na mayroong isang tao na handa anumang oras para sa kanya na isuko ang sariling dangal at halaga. Subukan mo lang nasaktan siya kahit kaunti at pagbabayarin kita ng 10, 100, o 10,000 beses higit pa. Kuya Beye, bagay ba sa akin ang Cheongsam na ito? Yanchi, pati ang mga ito, isang pamulahat sa sasakyan. Lola Sung, mukhang hindi na po kakasya ang isang ito. Nag-aalala lang talaga ang matanda. Ito ang lahat ng gamit na inihanda niya para kay Ningning. Naku po, Lola. Mag-aaral po ako sa ibang bansa, hindi para magbakasyon lang. Isa pa, kahit sa loob ng selda ay nakatira na ako, bakit pa po kayo mag-aalala? Nag-aalala lang talaga ang lola mo. Sige po. Habang mas nag-aalala po kayo sa akin, mas pinatutunayan nyo na mahalaga si Ningning sa inyo. Sobra-sobra po ang pasasalamat ko. Ningning, tandaan mong tawagan ng lola. Opo, pangako. Alis na po ako. Sige, mag-iingat ka. Ning, ang bagay na iyon, hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa kanya. Kakarating mo lang ba? Kakaalis lang ni Ningning? Alam ko. Ihahatid ko siya. Ningning, parang may sasakyan na. Kanina pa sumusunod sa atin. Hayaan mo siya. Sa totoo lang, may isang bagay na matagal ko nang pinag-iisipan. Kailangan ko itong sabihin sa'yo. Noong nakaraang mga taon, hindi sumipot si Jean Beye sa korte para sa iyo dahil ito sa... Mag-ingat ka. Masyadong mabilis magmaneho si Jean Beye. Bakit bigla siyang lumipat ng lane? Bilis, wag mo siyang hayaang maabutan tayo. Buisit, marunong ba siyang magmaneho? Ang tagal na pero hindi pa rin natin sila maabutan. Hindi yun ang problema, boss. May sasakyang humaharang sa atin sa harap. Hindi tayo makalusot para humabol. Sinabi ni Joshua, ang batang may apelidong Lu ay aalis ng bansa ngayong araw kasama ang anak ng dating pinakamayamang tao sa Nanzhou. Marami silang pera. Lumipat ka ng lane, unahan mo sila. Boss, tingnan mo. Sumusunod siya sa bawat galaw mo. Sinasadya niya tayong harangin para hindi tayo makadaan. Bumabagal din siya. Walang hiya siya. Ang sasakyang ito, mukhang nagkakahalaga ng ilang milyong dolyar. Tapusin ko siya kapag nabangga ko iyan. Parang bumabagal siya. Anong sasabihin mo sana kanina? Wala lang iyon. Pag-usapan na lang natin pagdating sa airport. Ako na ang bahala rito. Big brother, pumasok na sila. Bilisan nyo, habulin nyo sila. Ningning, tungkol sa nangyari sa loob ng kotse kanina, hindi pa ako tapos magsalita. Kung hindi ko sasabihin sa iyo ang lahat ng ito bago ako tuluyang umalis, hindi ako matatahimik. Sino ang nag-utos sa inyo?
Kasabot ka nila. Tapin nyo siya. Palabasin ang dalawang yan para ibayad. Ano pang tinatanga-tanga nyo? Sugod. Ang ibig mong sabihin, ang sulat ng pagpapatawad, nakuha niya ito nang lumuhod siya sa harap ni Hijiawei ng loob ng 100 araw para lang makiusap. Oo, isang mapagmalaking tao si Jean Beye, at ang ginawa niyang ito ay talaga namang hindi ka panipaniwala. May kaunting oras pa bago ang flight, pumunta ka na at magpaalam ng maayos. Huwag. Kuya Beye. Ilayo siya. Kuya Beye. Bakit ka umiiyak? Hindi pa naman ako nawawala. Malilate na ang eroplano. Ningning, kailangan mong tandaan na kahit nasaan ka man. At kapag inayay ka ng iba, lagi mong asahan na si Kuya Beye ay palaging susuporta sa iyo. Hindi na ako aalis. Kuya Beye. Gusto kitang samahan habang buhay. Ningning, mahal kita. Doktor, kamusta po ang apo ko? Bakit kayo na naman? Dahil sa dami ng pera nyo, hindi ba kayo makakuha ng dagdag na bodyguard? Sa pagkakataong ito, muli siyang nailigtas. Pero hindi natin alam kung may susunod pa. Anong ibig mong sabihin muli? Ma, sa totoo lang po, nitong mga nakaraang taon, mali ang pagkakilala niyo kay Beye kailanman ay hindi niya pinabayaan si Ningning. Gising ka na? Bakit hindi ka muna matulog pa? Kapag hindi pa ako gumising, siguradong mag-aalala kayo. Palagi mong kinikimkim ang lahat at hindi ka nagsasalita, iyon ang mas nakakapag-alala. Simula ngayon, magbabago na ako. Zosha, pinaghihinalaan ka namin sa pag-uudyok ng krimen at pangingikil na nagdulot ng malalang pinsala sa isang tao. Sumama po kayo sa amin para sa investigasyon. Hi. Hi mo mukha mo. Galing ka ba sa ibang bansa? Po? Galit ako sa mga taong mahilig sa banyaga. Tadyakan niyo siya? Kuya Beye, hulaan mo kung anong magandang bagay ang binili ko para sa iyo. Snowflake cake. Hindi ako kumakain ng matatamis. Alam ko naman, at dahil may sakit ka ngayon, hindi ka muna pwedeng kumain ng chichirya. Kaya ako na lang ang kakain para sa iyo. Nga pala, nagpabook na ako ng ticket para sa flight mamayang hapon. Sabi ng doktor, makakalabas ka na agad sa ospital. Hindi ba't sabi mo ay hindi ka aalis? Masyado lang akong nadala ng emosyon ko noon, kaya ko lang iyon nasabi. Pero nang pag-isipan ko ng mabuti, hindi naman pwedeng manatili na lang akong walang silbi habang pinoprotektahan yun ni Lola. Kailangan ko ring matuto kung paano magbago, kung paano tumayo sa sarili kong mga paa, at kung paano protektahan ang sarili ko, pati ang ibang tao. Hindi ko naman sinabing hindi kita papayagang umalis. Aalis na ba ako? Aalis na talaga ako. Tama na, kasi baka tanungin na naman ako ni Lola kung bakit namumula at maga ang labi ko. Hindi ko naman pwedeng sabihin dahil lang iyon sa pagkain ng snow biscuit, di ba? Masarap naman talaga. Ano?
Ang tamis. Miss Jiang, sa mga nagdaang taon, ginamit niyo ang kayamanang minana niyo sa inyong lolo para sa malawak na gawaing kawanggawa at dinala niyo rin ang kulturang Cheongsam sa buong mundo na nagdala rito sa mas mataas na antas. Mula sa pagiging dating bilanggo hanggang sa pagkilala sa inyo ng publiko bilang reyna ng Cheongsam, ano po ang naging sandigan niyo para makaalis sa madilim na kahapon at makarating sa tugatog ng inyong tagumpay ngayon? Nakilala ko ang napakaraming mababait na tao. Sila ang nagpakita sa akin na hindi dapat katakutan ng pagkakamali at sa kahit anong oras ay pwedeng magsimula muli. At saka, nasulyapan ko na ang liwanag ng parola. Kaya gusto ko ring makita ang magandang tanawin mula sa tuktok ng bundok. Kasama siya. Kuya Beye, sabihin mo, kapag nagkaroon na tayo ng anak balang araw, anong magandang pangalan para sa kanila? Alam ko na, kapag babae, pangalanan nating Zanfang, sa pag-asang siya ay mamumukadkad na parang isang bulaklak. Sa lalaki naman, ang pangalan ng lalaki ay Zan Wei Jiu. Maganda iyan, gusto ko iyan. Muli tayong magkikita sa tuktok. Ang pinakamasayang panahon ay kapag naglalambing siya at nakangiti lang ako. Prinsesa, halina po sa loob ng sasakyan. Mula ngayon dapat ang tawag mo sa akin ay mahal na reyna. Ang mas magandang panahon ay ang harapin ng may dignidad at magkahawak kamay nating tatahakin ang hinaharap.